Good morning, good afternoon, or good evening. Ito po muli ang Apad Man ng Templong Alita ng Lunting Agama at nandito po tayo pa rin ngayon sa bahay sa Atala sa may South Signal Village, Taguig City at ngayon ang ating ika-64th day or 65th day countdown sa ating 100-day countdown patungo sa ating 48th birthdays. So, ibig sabihin, talaga naman, no? Parang mula sa simula hanggang ngayon, ay ngayon naman ay titingnan natin kung ilang araw na lang para maabot natin ang ating goal na 100 day o yung 48 years of my existence. So, ibig sabihin meron na lang tayong 36 days bago mag-May 10, 2026. Ibig sabihin 48 years old na rin po ako sa darating na May 10. At ngayong gabi, ito ang huling gabi natin sa Pilipinas dahil bukas ng alas 6 ng hapon, ng gabi, tayo lilipad papuntang Honolulu, Hawaii sa may Kalihi Street o sa St. Anthony Retreat Center, Kalihi Street, Honolulu, Hawaii, United States of America para isagawa ang ating Hilot Binabaylan Initiation. So, hindi ko pa alam kung anong mga gagawin natin sa Hawaii, basta ang alam ko meron tayong pagtuturo na isasagawa para sa level 1 Hilot Binabaylan, level 2 para sa Hilot Tanglaw at meron tayong dalawang doctorate degree na i-confer, no, para maging Doctor of Hilot. So sa araw na to, parang sinasabi Kilibansa for Elemental Balance. Although nagpapasalamat ako kay Diwatang Kilibansa dahil sa Diwatang Kilibansa doon nagbukas ang ating kaisipan patungkol sa tutubong gamotang Pilipino. Dahil din kay Kilibansa ay nagbukas yung pintuan ng espiritualidad, no? Pintuan ng kaharian ng mga diwata upang makilala natin na may mga diwata dito sa ating bansa. At kagabi nga po, no, parang alam naman natin, ang Diwatang Maknongan, siya ang pumapatnubay sa atin mula sa buwan na ito hanggang sa bagong buwan, na isumbong ko sa kanya yung aking karanasan sa California na ako'y nag-present ng hilot sa Philippine Consulate sa Los Angeles, Los Angeles, California. No, nakasuot ako ng chaleco na galing Ifugao at din meron tayong bulol na ginamit upang manalangin, no? Ginamit natin 'to sa panalangin. Then, right after there, o pagdating ko sa Pilipinas, meron nag-message sa akin sa Instagram na sinasabi na, I do not have the right to represent the Ifugao culture, no? Wala akong karapatan na magsuot ng ganong damit o kung ano man. Ang sabi ko naman sa kanya, bakit hindi mo ako sinita sa araw na yon, no? Excuse me. Ang hirap talaga pagka sinisipon ka na babaeng ka pero hindi ka mabayang-bahay. Pero patawad po sa inyo mga kalahi, no? Pero alam ko, magkaibigan, magkalahi na tayo, no? So, it doesn't matter anymore. But sorry sa mga sensitive, pero sana hindi kayo nahawaan, no? Yes, of course, kasi naka-video lang tayo, so hindi ma-spread ang virus diyan sa inyo. But anyway, yun nga, no, parang, um, bakit hindi ako sinita right there and then? Ang sagot niya, hindi naman daw niya ako kilala. But then, paano niya ako nahanap sa Instagram? At doon niya ako ibabash, no? Sinumbong ko to kay Diwata Maknongan at tinanong ko, ang paniniwala ba sa Diwatang Maknongan ay exclusive lang sa Ifugao o sa mga taga-Ifugao? Although sabi niya, Maknongan is a creator deity. Kung creator siya, siya ang lumikha ng buong sanlibutan, hindi lang ng sanlibutan ng mga Ifugao, no? Kasi bukod sa Ifugao, alam natin meron pa rin iba't ibang probinsya, and then it was a name given to the creator ng mga Ifugao. At yung salitang Ifugao ay taga Earth, no? Parang yun yung pangalan ng mundo nila. Pag planet Earth, taga lupa, ikaw ay taga Ifugao. So lahat tayo nakatungtong sa lupa. Although ang buong bansa natin ay pinangalanan ng Pilipinas at ang mundo natin ay pinangalanan sa iba't ibang lahi o iba't ibang pangalan. But then, kung iisipin natin kung may exclusivity ang Maknongan, ang ibang lahi ay hindi na nabibilang. But then, God allow us to exist. So Maknongan is hindi lang siya nalimitahan sa isang lugar. Makapangyarihan ang Maknongan. So ibig sabihin, lahat ng taong nilikha
kilalanin niyo man si Macnongan o ang Supreme Great Creator o hindi, you are part of Macnongan. Kayo ay ebidensya ni Macnongan. Ako, isinilang ako sa Metro Manila. Tatay ko ay taga Siargao, Surigao del Norte. Ang nanay ko ay Tagalog. Isinilang sa Metro Manila, sa Sampaloc, sa Balik-Balik, sa May Bitina Street, Balik-Balik, Metro Manila. Pero tinawag tayo ng mga diwata. Tinawag tayo ng mga diwata ng ating lahi sa bawat tribo, sa bawat lugar na meron dito sa Pilipinas para muli silang ipakilala. Our diwata is not exclusive to any tribe anymore. Ngayon kung sinasabing bawal magsuot, bakit binibenta ng mga kapwa ng Ifugao ang mga damit na yan? Bakit binibenta ng mga Ifugao o kung ano man lahi ang mga bulol sa inyong palengke? Merong ilan na hindi binibenta katulad ng mga gong, no? Mga tribal gong. Pero meron pa rin 6,000 isa. Tapos meron pang panga. So ano nangyayari? Na inyong binabawal, pero inyong binibenta. Tapos pag nabili namin, kukunin nyo. Anong tawag doon? Binayaran namin. Tapos kukunin nyo. Ito ba talaga ang nais? Ito ba talaga ay batas? O baka batas lang to ng pagiging egoistic o pagiging makasarili or inggit or whatever, no? I think it's not helpful na maging ganun tayo. I don't want to spread hate, but this is a reassurance from Diwata Macnongan na every one of us has the right, has the authority to call upon the name of Macnongan. Although Macnongan, according to Ifugao culture, ay siya ay distant God, creator. Wala na siyang pakialam. Ganon din yung kay Bathala sa Tagalog. Siya ay distant God na. Kumbaga, lahat na ng bagay ay binigay niya na, nilikha niya na. At wala na tayong kailangan sa kanya. Although, parang wala na siyang maibibigay sa atin, wala na tayong, ang hirap ipaliwanag, pero tapos na ang tungkulin ni God. Kaya nga, nagbigay na lang siya ng mga ibang messenger spirits, ibang mga diwata, na maaari natin, o yung functional diwata, na maaari natin tawagan sa panahon ng pangangailangan. Kasi, kumpleto na ang nagawa niya. Kaya hindi tayo dapat maghingi ng pera, ng swerte, kay Bathala, o kay Macnongan, o sa mga Supreme, diwata. Kasi, naganap na nila ang kanilang tungkulin. Maaari natin silang pasalamatan sa ating panalangin. Maaari natin silang bigyan ng pag-aalay, ng paghahalad, pag-aatang, no? At pwede natin din pasalamatan ang mga Mumbaki, Katalonan, mga Babaylan, na nagiging tagapamagitan natin sa kanilang kaluwalhatian, no? Pero kung bilang isang katutubo, dapat po pahalagahan natin ang ating lupa na sinilangan. Dapat natin ipaunawa sa kanila ang tungkulin ng mga diwata, ng mga ninuno natin, ng mga espiritu na gumagabay sa kalupaan. Tayo binigyan, inatasan tayo bilang mga tao na pangalagaan ang lunan na kung saan tayo naninirahan. Hindi ko maintindihan kasi marami ngayon, siguro gawa ng kahirapan, ibinebenta ang lupain. Binebenta ninyo ang inyong ari-arian para mag-move out at pumunta sa isang maginhawang pamumuhay na kung nasan kayo ngayon, katulad nung sumisita sa akin na nasa ibang bansa, nasa California, nasa Los Angeles yata, o Las Vegas, or whatever. But it is time now, if if you are really concerned of preserving your own culture, of our tradition, it is time now to go back. Go back to the land where you were born, where your ancestors were born. Reclaim what is yours. Ngayon kung bawal talaga, bakit niyo binabawal? So ibig sabihin yung mga natitirang tao sa Ifugao, gusto niyo din tanggalan ng pangkabuhayan.
kung doon sila kumikita ng pera para meron silang pangkain, umaani sila ng palay sa Banawe Race Terraces. Pero ang Banawe, nauunti-unti na nawawalan ng kanyang kaluwalhatian. I've been to Ifugao at yung sa museum ni Henry Ott de Bayer. Tinanong ko, meron pa bang Mumbaki? Meron daw. Kaya nga lang, marami ng mga taga Ifugao ang hindi naniniwala sa Baki. Bakit kaya? Bakit kaya? Tinanong ko, wala na, mas mabuti pa daw maging Kristiyano kaysa magpa-ritual sa Mumbaki. Paano kasi? Mas nauuna pang malasing ang Mumbaki bago niya maisagawa ang katuparan ng mga diwata. They still believe in the diwata or the spirit of the ancestors na sumasanib sila sa Mumbaki, pero nawawala ang essence kasi nga mas nauunang malasing at hindi nadidil ang problema. I think this will be a challenge for the Mumbaki at sa mga babaylan na rin, sa mga Katalonan na natitira na nagsisilbi sa mga diwata. Merong mga nagsiserve na they are babaylan, binabaylan, Mumbaki, Katalonan, but then their works are on the new age. Nandun sila nagre-reiki, nandun sila nagtataro reading, nagkikigong and everything. Nakalimutan na ang katutubong pamamaraan ng pakikipag-usap sa mga espiritu, sa mga diwata, sa mga anito, sa mga engkanto, sa pagre-ritual. Kaya tayo dito sa Templong Anituhan, we do tarot card, of course, yes we do, we know how to do tarot cards, but then, kung kayo magpapareading sa amin, we advise you na magpatawas. No? Ito yung traditional method natin. O kaya magbigay ng atang. Mula sa atang niyo, babasahin natin kung anong kalalabasan, kung ano ang mensahe ng maninuno. So dito, binabalik natin ang katutubong pamamaraan ng pakikipag-ugnayan sa espiritu ng kalikasan, sa espiritu ng ating maninuno, at sa espiritu ng nating taglay. Ito muli ang Apo Adman ng Templong Anituhan. Kung nagustuhan niyo po ang mensahe ko ngayon, bigyan niyo po ako ng thumbs up. At kung bago pa lang niyo ako napapanood dito, ay huwag niyong kalimutan, pindutin ang bell na yan para mag-subscribe sa ating channel at ma-notify kayo sa mga bagong upload natin. So mula ngayon hanggang May 10 ay araw-araw po tayo mag-video pa rin. So samahan niyo po ako papuntang Hawaii bukas. Hindi ko alam kung makakapag-upload tayo, pero bago tayo lumipad dahil kasi 6 p.m. dapat nasa plano tayo. So before 6 p.m. siguro mag-upload na ako para updated po kayo. Tapos kinabukasan naman, April 5 pa rin doon sa Hawaii, no, but April 6 dito, mag-upload ako ng panibagong video para malaman nyo ano ang nangyayari sa akin. So hanggang sa muli, ako muli ang Apo Adman, nagsasabing mayari na. Sa atin, paalam.